Good evening, good morning, good noon sa lahat po na manunood ngayon at manunood mamaya. Yan. Oh, God bless you all po. God bless us all. At welcome po kayo dito sa ating online Bible study. Ako po si Julie. Ayan, at welcome po. Kung bago pa lang po kayo sa ating channel sa YouTube, Julia Kaiso po, ipakiclick nyo na lang po yung subscribe. At andun na po lahat yung Bible study since the beginning po. Yan, ito po ay Bible study number 20 na. At napakarami po tayong matutunan doon sa mga nauna pong videos natin or online Bible study. At meron din pong mga preaching doon. Ayan. So, mga kapatid, mga ka-online Bible study, mamayang sa hulihan or last part po nito, isya-shout out ko po yung mga mag 300 na nag-like po at nag-share, nag-comment sa online Bible study number 13. Ayan, so this is already Bible study number 20. 20 na po. Yan, so nawa patnubayan tayo ng Panginoon. At mamaya i-shout out ko lahat yung mga nandyan po. Nandyan na yung mga viewers natin. Welcome. Salamat sa panunood. May nagsuggest po kasi na direkta na lang muna po tayo sa Bible study at sa hulihan na lang po i-shout out yung mga nandyan po. Ayan, para raw tuloy-tuloy. Yun po ang suggestion. Okay. So, ayan po. So, dito sa chapter 18 na ginagamit natin dito sa personal foundations and soul winning. Ayan po. Ang title na po ng ating pag-aaralan ngayon ay prayer. Prayer na. So, last Bible study po, ang napag-aralan natin ay worship. So, napag-aralan po natin na in praising and worshiping God ay napakahalaga dahil sinashout out natin kung sino ang Diyos, ang kanyang pagka-Diyos. Another is, dapat lang na hanapin natin ang Diyos, kaya pinipraise natin, nagwo-worship tayo sa Kanya, kasi sabi niya, lahat na may hininga ay dapat magpuri sa Panginoon. Yan, lahat na may hininga, pati yung mga halaman nga, mga hayop, nagpupuri nga sila sa Panginoon. Ayan, so dapat isigaw natin ang kabutihan ng Panginoon. At kapag isisigaw natin, hindi tayo mahihiya, ayan, hindi rin tayo ikahiya ng Panginoon. Yan, so sabi niya, kung ikahiya natin si Jesus, ikakahiya rin niya tayo sa kanyang Ama. So, we need to praise and worship Him. We need to worship Him in spirit and in truth. At saka, pwede rin nating ang expressions natin sa pag-praise and worship ayon sa banal na kasulatan po ay with the mouth. Pwede nating iawit, pwede tayong umawit, pwede tayong mag-praise, pwede nating i-shout. Yan, yung mga sinabi po dito na Then, pwede rin natin siyang i-praise and worship with our hands. Lifting, i-raise natin yung ating hand, and then, pwede nating i-clap din. Yan. So, pwede nating gamitin ang parts ng ating mga katawan na pagpupuri po sa Panginoon. Pwede nating i-lift yung hands natin. Pwede ring ipalakpak. Pwede ring musical instruments. Yan, mga kapatid. So, at saka with the body. Papaano yung
yung papaano rin natin gamitin ang ating body sa pag-praise and pag-worship. So, pwedeng tayo'y nakatayo, according sa Psalm 134, pwede rin tayo'y nanikluhod. Yon, yung kneeling down, kneeling, bowing, pwede. Dancing and leaping, ayan. So, hindi po natin dapat laitin yung mga masasaya na nag-aawitan. Kasi sabi sa Psalm, ang dami sa Psalm kaya, ang dancing and leaping for joy in praising God. Yan. So, hindi natin, ano ba yung mga yun, nagpapalakpakan, wag nating i-judge yung mga gumagawa nun kasi nasa Bible po. Yan. So, yan ang napag-aralan natin noon. So, ngayon po, diretso na tayo sa ating prayer. O, mamaya, ibabasa ko rin yung mga nandyan po. At sa hulihan na lang, yun po ang suggestion para tuloy-tuloy na ang ating Bible study muna. Then, mamaya lahat yung ma-shout out. Mga mag 300, ang 650 views, yung Bible study number 13. We have 650 views at 215 likes at 89 ay opo yung comments. So halos mag 300 po yung ibabasa ko mamaya. So ngayon dadako na po tayo sa chapter 18, which is prayer. Yan po. So sabi po dito sa Psalm 91 verse 15 to 16, ang sabi po dito ay, He will call upon me, and I will answer Him, and show Him my salvation. Yan, sabi po dito, the time we spend with the Lord in prayer can release the most dynamic, history-changing power this world has ever known. Ayan po, mga kapatid. Sabi po dito na, yung time po na ginugol natin para sa ating Panginoon in prayer can release the most dynamic, history-changing power this world has ever known. Ayan. So, hindi po natin sasayangin yung gugugulin natin sa pag-pray po sa Panginoon. Okay. So, papaano ba ang pagpipray? Yan. Letter A, in the secret place. Yan ang una nating pag-aralan. Sabi po sa Matthew 6:6, paano manalangin sa secret place? Sabi po sa Matthew 6:6, but when you pray, go into your most private room, and closing the door, pray to your Father who is secret, and your Father who sees in secret will reward you in the open. Matthew 6:6. Yan. So, ibig pong sabihin na mas gusto ni Lord yung manalangin po tayo doon sa secret place, maybe in our room or in the church na wala pong nakaka-istorbo sa atin, or kahit saan po na tahimik doon, tayo lang, kinalulugdan ng Panginoon yon. Mas gusto niya yon kaysa yung pinapakita natin sa labas para sabihin ng mga tao na tayo ay prayerful. Ay naku, ayaw niya yon. Tulad ng mga Pharisees, yung mga Parisyo po. Yan, yun ang ginagawa nila. Yan, para makita ng marami na sila ay very religious, sila ay very powerful. Sa mga lansangan po sila nagpipray. Yan. Pero ang sabi ni Lord dito, mas gusto niya yung nasa secret place tayo magpipray. Yan. Maliban na lang kung nasa loob tayo ng church or with the congregation or in fellowship with others, with other church members or with other people. Ayan. So, we have been invited into intimate prayer by none other than the Lord Himself. Yan. So, iniimbitahan niya po tayo na magkaroon po ng intimate na
pagdarasal po sa Kanya, pakikipag-usap sa Kanya. Yan. So this kind of secret prayer presupposes and ensures, una, the right motive. Yan po, sa Matthew 6:5. Matatagpuan po natin doon na sinabi po dito na tama yung motibo natin. Yan. Kapag yung right motive po tayo, hindi na kailangang ipahalata pa natin sa iba na tayo nagpipray, pupunta pa tayo sa mga lansangan na para makita na ay ayun, very prayerful siya, ay ayun, nagpipray siya, yon. So kapag nasa secret place na po tayo, ibig pong sabihin na meron po tayong right motive sa pakikipag-usap po sa Panginoon. Yan po. So pangalawa, a right relationship with God as Father. Doon po sa Luke 11 verses 11 to 13. Ayan. Sinabi po doon na magkakaroon po tayo ng tamang pakikipagrelasyon sa God our Father. Bakit po? Kasi dapat i-address natin sa Father ang ating pananalangin. Di po ba? Kapag tayo ay nananalangin ay Father in Heaven. Yan. Or Heavenly Father. O kaya Father God. Ayan po. Siya po ang tatawagan natin. Tapos doon po sa hulihan, doon natin gagamitin yung pangalan ni Jesus Christ na in the name of Jesus Christ, yun ang ating seal. Pagseselyo, kumbaga sulat po, yun ang magseselyo sa ating panalangin, yung name ni Jesus Christ para makarating sa Ama ang ating panalangin. Ayun po. So, here we are building a right relationship with God the Father. Pangatlo, a real trust in the Lord. Sa Psalm 55 verse 16 to 17, yun po, sinasabi po doon na magkakaroon po tayo ng tunay na pananalig o kaya trust in the Lord. Yan. Kapag tayo po ay nananalangin sa secret place. Yan. Real, sabi niya, totoo. Totoo yung ano natin kasi hindi tayo nagkukunwari. Talagang manalangin tayo doon ng puspusan. Walang nakakakita. Kasi siya lang ang ating kinakausap. Doon din sa Mark chapter 7 verse 6 to 7, sinabi din doon na so ito yung pang-apat, a dispensing of false friends. Ayan mga kapatid. So, ibig pong sabihin na yung mga hindi na po ito pagkukunwari. Yan, kundi po totoo na. O hindi na tayo nagkukunwari kasi nasa secret place ka. Talagang kakausapin mo doon ng masinsinan ang ating Lord po. Ayan. Sabi dito, as we express our feelings and burdens in conversation with God, it can be in the form of adoration. So, pwede pong in the form of adoration na pinupuri natin siya dahil sa kanyang kabutihan, sa kanyang pagmamahal sa atin. Yan. Sa Psalm 34 verses 1 to 4. Yon. So, in the form of adoration, pupurihin natin siya. Yan. Dahil sa kanyang kabutihan, sa pagmamahal, sa mga tulong, sa mga biyaya, sa kanyang grace. Lahat-lahat na po. Another is confession in the form of confession. Sa 1 John 1:9, ayun, rini-require niya po tayo na mag-confess. I-confess po natin ang ating mga kasalanan. Yan. So, bago pa man sasagutin, so ang una po dito ay ating papupurihan. So, ito na po yung mga steps po ng pagpipray natin. So, yung adoration, halimbawa, ito po yung unang step po. Pinupuri ka namin, Ama sa kalangitan. Heavenly Father, we praise you, we adore you, we exalt you.
So sabi po, we adore you, we exalt your name on high. Yun, mga sampul lang po yun ng papupuri or pagpupuri or adoration habang tayo po ay nananalangin. Ayan. So, another, second step, confession na tayo. Yan. So, paano po yung confession? Lahat na po ng kasalanan po natin ay i-confess na natin. Ayan. So, pagkatapos po na pinapurihan natin ang Panginoon, ika-confess na po natin, Lord, ano man po yung mga kasalanan ko na namalayan ko man po o hindi. Lord, patatawarin mo po ako. Hugasan mo ako sa blood ni Jesus Christ. Yan. That shed in the Calvary. Para po, Panginoon, ako po ay karapat-dapat sa iyo. Yan ang sample ng confession. Then, step 3, mag-request na po tayo. Yan. Sa Matthew 7:7. Ayan. So, pwede na po tayong mag-request. So, dito po sa request natin, pwedeng uunahin natin, mag-intercede tayo muna. Unahin natin yung mga ipagpipray natin. Ihuhuli daw natin yung ating sarili. Kasi kung uunahin natin ihingi ang para sa ating sarili, makasarili daw po tayo. Ayan, so dito po sa request, sample. Lord, hinihiling ko sa pagkakataong ito na i-bless mo po ang aming pamahalaan, ang mga rulers ng aming pamahalaan mula sa presidente hanggang sa pinakamababang opisyal ng gobyerno. Parang ganon. Kung yun ang ating ipagpipray na i-intercede. O kaya yung mga biktima ng bagyo, Lord, we ask you right now, I'm interceding, Lord. I'm praying. I'm requesting you to help those who are victims of the pandemic, victims po ng typhoon, yung mga naghihirap po na halos wala nang makain ngayon, yung mga wala nang damit, yung walang mga nailigtas sa kanilang mga tahanan dahil sa bagyo, ayun po. So, interceding na po yun. Then, ihuhuli na po natin yung ating mga kailangan. So, ano na po yung mga kailangan natin? So, yung hihilingin na natin po. So, halimbawa, sakit, kagalingan ang ating hihilingin. So, yan, hihingi na po tayo. Lord, pagalingin mo po ang aking kapamilya, ang aking anak, ang aking mga kapatid, or whatever na hihingin po natin sa Panginoon ay hihingin na po natin. Ihuhuli natin yung ating sarili po. Ayan. So, para mas biyayaan daw ng Panginoon kung uunahin natin yung iba at ihuhuli yung ating sarili. And then, sabi dito, ay itong Thanksgiving, itong Thanksgiving, ano natin dito sa adoration. Yung adoration, isusunod natin yung Thanksgiving. Yan, nagpapasalamat tayo na meron pa tayong hininga, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Yan. So, una, adoration. Pangalawa, Thanksgiving. Then, confession. Then, yung request na po natin. Yan. Kasi, bakit nahuhuli itong request? Nauna yung confession. Kasi kapag hindi pa tayo nagpalinis sa Panginoon, hindi pa natin kinonfess yung ating mga kasalanan, hindi rin sasagutin ng Panginoon yung ating mga request. Bakit? Merong sin na nakikita. Ito yung naghihinder sa answer ng Panginoon sa ating mga prayers po. Ayan. So, dito, sabi po dito, sa Matthew 7:7, doon na po, doon na sinabi po na hihilingin na natin ang ating hihilingin sa Kanya. Okay, so sa Ephesians 5:4-20, doon din yung tungkol sa
thanksgiving, sa pagbibigay po natin ng pasasalamat. Magpapasalamat tayo sa Panginoon. Yan. So tapos yung panghuli po, yung seselyuhan na natin. Yan, seselyuhan na natin sa pangalan ni Jesus. Ito, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, ito po ang aking dalangin. Ayan. So, yun, kumbaga, yun ang seal. Yun, kung sulat po, ang magseselyo or stamp ay yung pangalan ni Jesus Christ. Yun na ang ating iseselyo. So, ulitin po natin, sa pananalangin po, ang steps po ay una, papupurihan natin ang Panginoon, adoration. And then, pangalawa po, thanksgiving. Yan, pasasalamatan natin siya na sa maghapon ay tayo kanyang niligtas, tayo ay sa kapahamakan, tayo binigay niya ang ating mga pangangailangan at narating na naman natin ang gabi na may kagalakan sa ating puso, meron pa rin tayong health. Yan po, mga kapatid. So Thanksgiving yon. Ang pangatlo, mag-confess na po tayo. Yan, patawarin mo ako, Panginoong Diyos, sa aking mga kasalanan. Please, wash my sins away with the blood of Jesus Christ that shed on the cross of Calvary. Ganon. Basta i-confess na po natin, Lord, nagkasala po ako. Yung iba, hindi ko namalayan. Yung iba, ganito. So, i-confess natin. Sabi niya, confess your sins and He is ready to forgive us. Kasi wala po ni isa sa atin na hindi nagkasala. Si Jesus Christ lang po ang naging tao na hindi po nagkasala. Pero tayo po, for all have sinned and fall short of the glory of God. Romans 3:23. So, dapat po tayong mag-confess. Ayan. So then, pang-apat po, yun na, mag-intercede. Intercede muna tayo. Yung ipag-pray, panalangin natin yung mga iba, yung mga nasa paligid natin, lahat-lahat na pwede na po nating ipag-pray na po natin. And then, yung ating sarili. Okay, so pagkatapos na yung hihingin natin na personal, yun na ang pinakahuli, seselyuhan na natin sa pangalan ni Jesus Christ. So, ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus Christ na aking tagapagligtas. Yan. So, ngayon, mga kapatid, alam na ninyo yung steps, tamang steps. Kasi, napapansin po natin na kung ano-ano ang inuuna ng mga naglilid ng mga prayer. So, pati yung mga nasa church na po, yung mga church members, nagkabalik-baliktad din paminsan-minsan. Kaya tamang-tama ito na ating pinag-aralan para po maging organized yung ating pananalangin. Kung tayo po ay ma-assign na mag-lead ng prayer, hindi po natin yung paghahalu-haluin. Dapat ang mauuna ay papupurihan natin ang Panginoon. Yan, adoration. Then, pagkatapos nun, thanksgiving, magpapasalamat na tayo. Pagkatapos ng pasasalamat, confession na. Pagkatapos ng confession, intercession, yung ipanalangin natin yung iba. And then, yung ating hihilingin na po. Yan. Tapos, sasarhan na ng pangalan ni Jesus Christ. Yan na po. Next. What are the 5 commands related to prayer? Meron pong 5 commands related to prayer. Ano po ito? Number 1, watch and pray always. Yan, dito po sa Luke 21:36 at saka Mark 13 verses 35 to 37. Ito po ang magkaparehong sinasabi. Be always on the watch and pray that you may be able to escape all that is about to happen, and that you may be able to stand before the Son of Man. Ayan, watch and pray always. Bakit po sinabi na i-pray daw po natin na maka-escape po tayo about kung ano man po ang pwedeng mangyari? Ayan. Alam niyo po yung message ko po doon sa noon, nung last Sunday, yung pinaghahandaan na po kasi yung Mark of the Beast.
yung pagmamarka na po ng 666. Pero ang sinabi ko po doon sa message natin, sinabi na banggit po doon na itong sinasabi na watch and pray that you may be able to escape all that is about to happen. Maghanda-handa raw po tayo. Kasi this 2021, hindi po natin alam kung ano ang pwedeng mangyayari. Pwedeng maging one world government, pwedeng magkaroon na ng ID system at magkaroon na po ng iisang magro-roll over the world at pwede rin pong maglabas na, mag-start na silang magmamarka po ng Mark of the Beast. Ano po yun? Yung number po na 666. Pero sana hindi na natin yun maranasan. Kaya sabi po dito, be always on the watch and pray that you may be able to escape all. Paano po tayo maka-escape na sa mga darating po na nakakagimbal na po, na pwede na pong mangyari sa sanlibutan. Ayan, mag-pray po tayo na darating na lang si Jesus Christ sa kanyang second coming. Kasi yun na po yun yung sinasabi po na rapture, na kung saan ang mga mananampalataya po ay ma-meet na natin si Jesus Christ in the air. At hindi na po natin mararanasan po yung pagmamarka kung ganon. Kung na sana na kung darating na si Jesus Christ before po yung pagmamarka. Yan. Kasi mahirap na po yun. Deny Jesus or die. Yan. Kapag i-deny natin si Jesus, mabubuhay tayo pero meron na tayong marka ni Antichrist. Kapag po meron ng marka ni Antichrist sa ating noo or in the hand na sinabi po sa Revelation, ay ano na po, lahat na ng mga anak natin, yung next generation, lahat-lahat na po, naisanla na po kay Antichrist at kay Satan. Kaya ipanalangin po natin, sabi dito, na maka-escape po tayo sa masyado ng nakakagimbal na po na mga pangyayari. Na sana po we will be meeting Jesus Christ in the air na po. Yan. Mas gustuhin na lang natin na darating na si Jesus Christ in the second coming before po na mangyayari yung nakakagimbal na mga pangyayari sa daigdig. Yan. Number 2, pray lest you fall into temptation. Yan. At manalangin din daw tayo na hindi na po tayo mahulog po sa kasalanan, sa temptation po. Bakit? Sabi po dito sa Matthew 26:41, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the body is weak. Ayan, sana po mga kapatid, hindi na po tayo mag-fall into temptation na magkasala uli, na magkasala na naman. Bakit po? Yan. Kung in-accept nyo na si Jesus Christ, doon po sa Bible study natin na pinamagatang paano ba maliligtas ang kaluluwa ng tao. Kung napakinggan nyo na po yun at sinunod nyo po yung nilid ko po doon na prayer of acceptance of our Lord Jesus Christ. Ayan, unti-unti na po na binabago na ni Lord ang inyong buhay. Kayo pong hindi pa po nakapanood doon, panoorin nyo po yung may pamagat po na paano maliligtas ang kaluluwa ng isang tao. Nandun na po yung prayer of acceptance. Kapag hindi po kayo sigurado na kayo po ay maliligtas, ayan, follow nyo po yung prayer of acceptance doon. Yan. Kung na-follow niya po, mag-subscribe na rin kayo para po tuloy-tuloy na mapakinggan po ninyo yung mga Bible studies natin. Dahil we are in the end times na po. At kaya po ako tinawag ni Lord na mangaral ng mga salita niya kasi napakarami raw po ang hindi pa po nakakaalam sa mga salita niya pong ito. Kaya po, siguro kung nakita nyo na po yung cover ng isa po nating Bible study po doon, or preaching ba yun, nandun na po yung rainbow na natapat po dito sa church. Doon po nag-start na nangusap
po ang Panginoon sa atin po na ipangaral ang mga salita ng Diyos. Nagpakita po rito, dito po yung ano niya, yung rainbow. Tapos gumanon po siya, yan, pinicture ko. At doon na po nangusap ang Panginoon, na sabi po ng Panginoon sa aking puso po, na ayaw niya na ang mga tao ay matulad noong time ni Noah, na hindi po sila nakinig kay Noah. Hindi po sila, ginawa po nila yung sige, naggumawa sila ng mga kasalanan, yung mga kagustuhan ng kanilang mga sarili, yung mga nagiging selfish po sila, enjoy dito, enjoy doon, sige yan, kung ano-ano ang mga ginagawa, pero hindi po nila alam na bigla ang dumating na yung pagka-destroy po ng the whole world through flood. Ayun, tumatawa lang po sila, tinatawanan. Yun po, kaya pala rainbow po yung nagpakita po sa atin. Kasi gusto niya na ma-remind na sana po hindi mangyayari yung tulad noong naganap po nung time po ni Noah. Kaya mga kapatid, alam niyo po na very sincere po ako na ipahayag itong mga salita ng Diyos na hindi pa po natin alam para po wala po ang hahanapin. Kasi meron din pong kwento na narinig ko na ewan ko kung paano nangyari na nakapagsulat yung nandun daw sa impyerno, yung napunta raw yung kaluluwa niya sa impyerno. May mga testimonies kasi po na napunta raw doon sa, nakapunta raw sila sa heaven, nakapunta raw sila sa impyerno po. At yun, nakabalik sila. Kasi namatay lang ng mga ilang oras, ganun lang. At nakabalik din ang kanilang kaluluwa sa kanilang ano. Kaya nagte-testify na po sila kung gaano kaganda ang heaven at kung gaano kahirap doon sa hell po. Yan. Pero ayun po, magbabase pa rin po tayo sa Bible. Pero alam nyo, merong isang kwento po na sinabi nung na bakit alam mo na pala ang tungkol sa salvation, friend. Kaibigan kita, pero bakit di mo sinabi sa akin? Hindi sana ako napunta dito sa hell. Kung sinabi mo sa akin ang mga salita ng Diyos kung paano ako maligtas. Kasi tuwing tatanungin ko, ikinakaila mo, iniiba mo ang usapan. Yun daw ang sulat ng isang friend sa kanyang friend na isang na born again, isang binago ng Lord. Ayan. Pero hindi niya ipinahayag, ikinahiya niya ang mga salita ng Lord at kung papaano po magiging masave ang ating kaluluwa. Kaya ngayon, mga kapatid, alam ko po na ang gaan-gaan ng aking pakiramdam, umapaw po ang aking joy na nagkaroon po tayo ng time po na ganito na maipahayag ang mga salita ng Diyos. Ayan, kaya po sabi dito, pray that you will not be tempted again. Ayan. So, okay lang kung yung mga sins natin in the past at pinagsisihan na natin, pinatawad na po tayo ni Lord, mga kapatid. Huwag mo na pong alalahanin yon. Past is past. Kung humingi na tayo ng kapatawaran sa Panginoon, pinatawad na niya po tayo. 100% na po. Huwag mo nang balik-balikan yon. Pinatawad ka niya, kinalimutan na niya, basta hindi na po natin uulitin po. Ayan, kaya sabi po dito, mag-pray po tayo. So, watch and pray so that you will not fall into temptation. Kasi kung minsan, malakas ang ating spirit, but the body is weak. Kaya, kailangan ang prayer para hindi po tayo amatem sa kasalanan. Yan, number 3. Pray for workers. Sabi po sa Luke 10:2. He told them, the harvest is plentiful, but the workers are few. Yan po. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into His harvest field. Kaya, mga kapatid, siguro, konti pa lang po ngayon ang mga nag-o-online Bible study, nag-o-online preaching. Bihira pa lang yung mga nakikita po sa YouTube, bihira pa lang. Kaya, kayo din na mga
tinatats din ni Lord na mga kapwa pastors, come out. Let's come out from our caves po. At ipahayag natin ang mga salita ng Diyos. Mag-Bible study po tayo. Huwag po tayong mag-stay sa ating mga caves po. Lumabas po tayo at huwag nating ikahiya. Mga workers, mga church workers, come out from your caves. Sino? Sabi po dito, He told them the harvest is plentiful. Ang daming kaluluwa. Lahat po, yung mga kaibigan ko lang siguro sa Facebook, yung mga nataon na naka-online po, yun lang siguro ang mga nakakarinig. Pero marami pa po ang hindi kinig ng mga salita ng Diyos. So, mga church workers, I'm encouraging you to come out din from our caves. Come out, come on, let's do the Bible study, let's evangelize God's words, let's let the people know about salvation po. Ayan, so kung kayo man po mga kapatid at hindi nyo kayang mag-preach or mag-share ng salita ng Diyos, alam nyo po ang challenge ko sa inyo mga ka-OBS. Kapag sinyer nyo po, lalo na po yung paano maligtas ang kaluluwa ng tao na Bible study po natin, I challenge you. Hindi man kayo po preacher, hindi man po kayo nag-o-online Bible study po, pero pag sinyer nyo yun, yung paano maliligtas ang kaluluwa, at may nag-accept doon sa pagsishare nyo po, tinanggap nila si Jesus Christ as their personal Savior and Lord. Ayan, nag-umpisa na po ang inyong reward sa Panginoon. Ayan, isinusulat na yan sa Book of Life na kayo po ay nakapag-share para na rin kayong nag-evangelize. Hindi man po kayo yung nagsasalita, hindi man po kayo yung nagpre-preach, nagba-Bible study, pero kapag sinyer nyo po through your cellphone, kung yan ang nasa sa inyo ngayon, I challenge you mga kapatid, mga ka-OBS. Cellphone lang ang nasa akin, Pastora. Yes, cellphone lang. Pero yan ay gagamitin ni Lord. Si Moses, ang kanyang, yung staff lang niya, yung ano ba yun? Staff o kaya yung tungkod lang niya ang meron sa kanya. Pero nailid po niya ang mga Israelites. Ayan. Inilid niya yung mga Israelites na ang dami-dami po. Ngayon siguro, Pastora, wala po akong kakayahang mag-share ng salita ng Diyos. Hindi ko kaya yan. Hindi ko kayang magsalita. Yun lang, kapatid, ang hihingin ko sa iyo. Share, pakishare lang. Through your cellphone, i-share mo lang po. Pakishare nyo lang po yung paano maligtas ang kaluluwa. Pero I challenge you po na yung nanggaling na po sa YouTube ang isi-share nyo. Bakit po? Kapag nalid po yung mga tao doon sa channel po natin, mapapakinggan nila lahat na Bible study doon at mga preaching intact na po doon. Kasi dito po sa Facebook po ay staggered ito. Ang dami kang i-scroll. Pero doon po, intact na po doon. Lahat, mapapanood na nila yung mga Bible series ng Bible studies doon at mga preaching. Ayan, mga kapatid. So, yan, pray for workers. Mag-start na po ang yung ministry kapag sinyer niyo yun. Kasi, iilan lang po. Yung mga nag-o-online na katulad ko, iilan lang. Yung mga nag-pre-preach, mga foreigners yung iba doon. Pero ako po talagang nakiusap ang Panginoon sa aking puso na hindi po ako mag-atubili. Ayan, pinakita talaga yung rainbow sa akin na ayaw na niyang mangyari yung tulad po nung panahon ni Noah na marami po ang na-destroy. Ayan, na at least man lang po, before nakukunin ni Lord ang buhay ng mga taong yun, sana tinanggap nila si Jesus Christ. Nandun po yun sa paano maniligtas ang kaluluwa. Nandun po yung prayer of acceptance. Malay natin, kung doon sa mga namatay nung bagyo at tinanggap nila si Jesus Christ, possible na naligtas pa sila.
before na sila ay namatay. Ayan mga kapatid. So hindi lang pray for workers, pray for those in authority. Yan, ano pong sabi sa 1 Timothy 2, 1-2. Sabi po dito, I urge then first of all that request, prayers, intercession, and thanksgiving be made for everyone, for kings, and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. Ayan. Kada dito po sa church kanina po, meron po tayong dalawang policemen na pinag-pray po natin dito sa church. Kasi kapag ipag-pray natin sila, yung mga humahawak po sa peace and order ng ating bayan, ng ating buong entire the country po. Yan. Kapag pray natin yung mga authority, yung mga officials natin, yan po, magkakaroon po ng magandang pamumuhay ang ating bayan. Magkaroon po tayo ng peaceful at maganda pong pamumuhay. Number 5, pray for your enemies. Ayan, ito na siguro po yung mga pinakamahirap na gagawin. Pero hindi po mahirap. Oo. Luke 6:28. Sabi po dito, bless those who curse you, pray for those who mistreat you. Yan, kahit hindi nila tayo trinato ng maganda po, yan, kahit po iba yung pagtrato nila sa atin, minamaliit nila tayo, parang wala po tayong halaga, okay lang. Bakit? Let's stay humble pa rin. Kasi he who humbles is himself. Ang nagpapakumbaba po ay itataas ng Panginoon. Pero kapag po yung mga gumaganon po sa atin, ipag-pray natin na sana sila po ay babaguhin ni Lord. Wag na po nating yung kapag they mistreat us, we will mistreat them also. Hayaan nyo lang. Hayaan lang po natin ma-realize din nila. Kasi ang Lord ang kanilang kausap. Hindi po tayo. If God is with us, if God is for us, who can be against us? Wala. Kaya kapag ang mga lingkod ng Diyos ay hindi nila trinato ng maganda, si Lord ang kausap nila. Ayun na lang, makikita na lang natin kung ano yung mga pangyayari. Pero po, hindi po natin dapat na ipanalangin na yung mga enemies po natin ay hindi natin hangarin po na masama ang mangyayari sa kanila. Dapat ipag-pray natin na ma-realize nila yung mga kamalian nila. Pero alam nyo, hindi rin sila makakatakas sa judgment ni Lord. Meron pa rin po. I-judge pa rin ni Lord sila. Kahit po tayo na nanalangin na sana hindi sila parusahan ni Lord. Hindi pa rin natin pwedeng diktahan ang Panginoon kung gusto po niyang parusahan yung mga gumagawa po ng hindi mabuti sa atin. But we should pray for them. We should pray for our enemies. Sabi pa nga, love your enemies. Oh, sige, paano natin i-love sila? Kasi pinapanalangin natin na sila ay baguhin ni Lord. Yun ay love yun. Kasi pinapanalangin natin sila. When to pray? Oh, sabi po dito sa 1 Chronicles 4:10. The Bible gives many examples of people who prayed. So many of the heroes of faith can be observed to have had regular times of the day set aside especially for prayer. Often 3 set periods a day. So in morning, at noon, and evening. Ayan po yung mga karaniwan po na pagpipray. So bakit? Yan. So
yan ang karaniwan kasi po in the morning kakain ka. Pag magigising ka, magpipray ka na. And then kakain ka ng pang-agahan, syempre ipag-pray mo yung food. Kakain ka na naman ng tanghalian. Ipag-pray mo na naman yung food. At saka in the evening, yung supper. Tapos before ka na naman na matutulog. Ayan po. So, yun ang regular. But you can do, kung mas maraming beses, mas maganda. Yan. So, sabi po sa Psalm 55:16 to 17, and even in Daniel chapter 6, verse 10. Sabi po doon, as for me, I will call upon God, and the Lord shall save me. Evening and morning and noon will I pray and cried aloud, and He shall hear my voice. Ayan po, ito si David. Siya po ang sumulat sa Book of Psalms. Ayan. So the best example of a daily pattern of regular or wholehearted prayer is a prayer that avoided meaningless religious ritual that can be found in the Lord Himself. Ayan. So, ano yung meaningless? Yun siguro. Yan. Baka sabi nyo, nako, masasagasaan na naman ako dyan, pastora. Pastor. Hindi po tayo nagsasagasa. Pero, ang Biblia po ang nagsasabi na refrain from vain repetitions, na yung mga paulit-ulit po na nagbababble po tayo na hindi yung the same naman. Yun ang sinasabi ni Lord. Bahala na po kayo diyan kung ano yun. Hindi yung iba rin yung continuous. Yung continuous praying, pray without ceasing, sabi doon sa 1 Thessalonians po, ibig pong sabihin na kapag po continuous, ayun, yung lagi kang Lord, ganito, nakikiusap tayo sa Panginoon. Pero iba po yung uulit-ulitin na the same din. O halimbawa, isang sentence lang yun or isang paragraph. Tapos, yun po ay uulitin mo ng 100 beses. Ayan, yun po yung sinabi. Bakit uulitin ng 100 beses o kaya 50 times po? O bahala po kayo. Yan. Pero, yun po ang sinasabi kasi hindi naman deaf ang ating Diyos. Yan. Hindi po siya, ano ba yung deaf? Yung hindi nakakarinig. Kasi before pa lang po, nasasabihin natin ang ating gusto sa Kanya, ay alam na niya po. Ayan. So, siguro, may nagtanong sa akin, paano po ba yung pagro-rosary namin, Pastor? Ano po ba yun? Ibahala po kayo. Pero sabi po na wag niyo pong gagawin yung paulit-ulit na hindi naman parang walang kabuluhan yun, yung the same naman, inulit-ulit lang natin, parang wala tayong pananalig sa Panginoon. Kasi bakit 50 times? Bakit 100 times yung may nagtanong po sa akin na about the rosary, ay hindi ko po yung pakikialaman. Kasi po, hindi ko naman alam yung tungkol sa doctrine ng rosary. Pero po, ito lang ang aking napansin po. One time po, merong nataon po na yun, nagdadasal po sila, nagro-rosary po. Yan, hindi ko na lang babanggitin kung saan parte sa Abra. Pero nataon po na may vacation po kami sa Abra. Yung leader po, sa karami ng paulit-ulit na yun, nagro-rosary nga siya, naidlip siya. Dahil the same din, nakaidlip siya. So talagang siguro ilang minutes na talagang naidlip na siyang ganun. May tumapik po sa kanyang sa balikat. Yan, tinapik po. Ayun, ipinagpatuloy na naman. So,
Bakit siya naidlip? Dahil sobrang ilang beses na pong inulit-ulit. Pero ang gusto kong ipalabasin dito, hindi ko po ginajudge. Kung kayo po ay nagro-rosary, hindi ko po kayo ginajudge. Ang ipinaliliwanag ko lang po. At gusto ko ring malaman nyo ito. Baka sisingilin ako ni Lord. Bakit hindi mo yun ipinangaral? At saka baka kayo rin, bakit si Pastora Julie, friend ko siya, hindi niya ipinangaral na masama pala yung paulit-ulit. Ayaw pala ni Lord. Kasi hindi po siya bingi. At isa pa po, yung Diyos-Diyosan po. Hindi po tayo dapat doon sa samba. Nasusok lang po si Lord kapag sumasamba po tayo sa mga Diyos-Diyosan. Bakit sa Exodo po, sabi nga niya na, hindi po tayo dapat mag-pray doon. Yan. Yun po ang connection nitong pinag-aaralan natin. Kapag doon po tayo nag-pray, hindi po niya maririnig. Meron siyang tenga, pero semento siya. Hindi niya maririnig yung kung doon tayo magpipray po. Meron po siya, semento or kahoy po, yun. Yan. Yung graven image. At pati yung gumagawa ng mga ganon, sabi ni Lord, parurusahan. Pati yung third and fourth generation, yung mga magpipray po doon sa mga Diyos-Diyosan, kasi gawa lang po yun ng tao. Kapag magpray po tayo doon, meron siyang tenga, pero kahoy, hindi nakakarinig. Semento po. Meron siyang mata, pero hindi niya tayo makikita, naluluhod doon. Meron po siyang mouth, pero hindi niya masasagot ang ating mga pangangailangan, ang mga hinihingi natin. So, kapag nag-kneel down tayo at doon tayo po nag-pray, yan na po, paparusahan na tayo ni Lord. Pati po yung mga paulit-ulit na yan. Bago pa lang na sasabihin natin yung hihingin natin kay Lord, alam na niya. Kasi alam na niya ang bilang ng ating mga buhok. Lahat-lahat po. Hindi na kailangang 50 times mo yung uulitin. Para ayon po sa banal na kasulatan. Pero hindi ko po kayo ginajudge. Pero ngayon, kung nabuksan po yung pag-unawa ninyo, dahil sabi po dito, faith comes by hearing and hearing the words of God. Sasabihin ko pa rin po, kasi ayoko pong sisingilin kayo ni Lord sa akin. Yan. Bakit hindi mo pinangaral yan? Sabi, dito po. So sabi po dito, early in the morning, all night, before each meal. Yan. So sabi dito, wholehearted, the best example of a daily pattern of regular, wholehearted prayer is prayer that avoided meaningless, sabi po dito, religious ritual that can be found in the Lord Himself. Yan. So, sa Mark 1:35, yon, early in the morning, all night, Luke chapter 6, verse 12, and before each meal, Mark 6:41. Yan. Okay, so, what to pray? Number 1, we will pray for ourselves. Yan. So, sa 1 Chronicles 4 verse 10, sabi po dito, Jabez cried out to the God of Israel, "Oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm, so that I will be free from pain." And God granted his request. Ayan. So, si Jabez po, sinabi po na, enlarge my territory. Ngayon, kapatid, alam ko, kapag ipag-pray mo na, Lord, kahit man lang napakasimple na pagsisilbi ko sa Panginoon, yes, Lord, I will share the video, the online Bible study of Pastor Julie po. Yan lang po ang aking magagawa. Kapag sinabi niyo po yan, i-pray niyo po, i-enlarge po ni Lord ang inyong territory. Hindi, later on, hindi na lang po yung pagsishare ang kaya mong, pagsishare ng Bible study ang kaya mong gawin. Kaya mo na rin pong sabihin ang kabutihan ni Lord sa iyong katrabaho. Yan, yung best friend mo, yung mga kaibigan mo, yung mga Facebook friends mo.
Ayan, dahil i-enlarge po ni Lord ang iyong territory at maging sa mga family members mo. Dahil kung maligtas ka, even your family po maliligtas. Kasi sabi po sa Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and you shall be saved, you and your family. Ayan. Another, so pray for one another. Sa James 5:16, malapit na po matapos. Sa James 5:16, sabi po dito, therefore confess your sins to each other and pray for each other. Yan, so yung mga pinapanalangin natin, yung mga victims, yung mga nasa iba-ibang dako ng mundo, yung mga OFWs, mga yan, lahat-lahat pinapanalangin, praying for one another. Next, a prayer for the ministries in the body of Christ. Sa 2 Thessalonians 3:1. Finally, brothers, pray for us that the message of the Lord may spread rapidly and be honored just as it was with you. Yan. So, sana i-pray po natin that the message of the Lord may spread rapidly. Ibig sabihin, sana mag-spread ang good news, ang mga salita ng Lord na very fast para po maagapan po natin yung mga bago kukunin ni Lord. Tingnan nyo, maraming namamatay sa mga aksidente. Kung nataon na sinyer nyo po yung paano maliligtas ang kaluluwa ng tao at inaccept niya si Jesus Christ as His or her personal Savior and Lord, nakaligtas ka po ng kaluluwa. Hayan, may corona ka po doon kasi nagiging instrumento po tayo. Yan. Pray for the sick and distraught. Sabi po sa James 5:14-16, sandali na lang po. Is there any one of you in trouble? He should pray. Is any one of you sick? He should call for the elders of the church to pray over him and anoint him with oil in the name of the Lord. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise him up. Pray for each other so that you may be healed. James 5:14-16. Yan. So, ipag-pray po natin yung mga may sicknesses, yung mga ganon. So, nag-a-accept po tayo ng mga prayer request. Yan. Number 5. So, pray for those ensnared by sin. Yan. So, sa 1 John 5:16, ito po ang sabi, if anyone sees his brother commit a sin that does not lead to death, he should pray and God will give him life. Ayan. So, mga ka-OBS po, pwede nating, kung may mga nagkakasala, ipagpray natin, Lord, i-touch mo po ang taong yun para po magbago siya sa kanyang mga kasalanan. At sana, Panginoon, tanggapin kanya bilang tagapagligtas ng kanyang buhay. Ayan. Okay, so lastly, ito na po, help in prayer, sabi po dito, Romans 8:26. In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray, but the Spirit Himself intercedes for us with groans that word cannot express. Romans 8:26. Alam niyo po ba, mga kapatid, na yung pagpipray po secretly na sa room po natin at doon po tatangis po tayo doon. Tuturuan po tayo ng Holy Spirit. Lord, please help us, Lord. Please forgive us. Ayun po, tatangis po tayo, doon natin mararanasan ang kakaibang power po ng Panginoon. Yan, part of the Holy Spirit's purpose is to teach us. In Luke 12:12, ayan, guide us in prayer. So, hindi lang po tuturuan tayo, but He also guide us in prayer. Romans 8:27. Ano pa? Help us in our faith. Ephesians 3:16-17. So, the Holy Spirit will sometimes anoint a believer's prayer in a special way. And this is called praying in the Holy Spirit. Ayan po sa Jude chapter 20 at saka po sa Ephesians chapter
6 verse 18. Another, to help us in prayer, the Holy Spirit has also provided a special gift to the believer. Yan, the gift of tongues. Speaking in another language to the Lord in prayer. In 1 Corinthians 12:4-12. Yun po mga kapatid. So sabi ko po noon sa nakaraang mga Bible study, huwag po nating i-judge at huwag po nating laitin yung mga nag-i-speaking in tongues po na yung may kakaibang language po na lumalabas sa kanilang mga bibig. Kasi yun po ay binigay po yun na gift ng Holy Spirit. At yun in other languages po, hindi po nila yun sinasadya. Talagang kusa po na binigay yun ni Lord, basta na lang po mag-speak sila ng ibang language. Pero tulad nung sinabi po ako po noon na meron pong nakaintindi, yung palang ini-speak in tongues niya po ay Hebrew language. Yung ding isa ay Greek language daw. At saka yung isa din Arabian, yan, Aramic, yun. So, yun, iba-ibang languages, hindi po yun sinasadya ng nag-i-speak, kundi binigay ng Holy Spirit. Basta na lang, mag-ano na lang yung tank niya, hindi na niya po yun ma-control. Yan. That is a gift of the Holy Spirit. So, next, sabi po dito, ano po yung yoke fellow? Yun, yung kapag two joining together in prayer provides some very real advantages. Sabi po sa Matthew 18 verse 19. Ano ang sabi dito? Again, I say unto you that if any two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. Matthew 18:19. O kapag may dalawa or tatlo na kung ano man yung nag-ask sila to the Lord, ayan, it shall be done for them. So ano yun? Next, lastly, talagang last na po, pinaka-last na, the church praying. Ano din ang sinabi sa Acts 4:24. If there is tremendous power when two people pray, what about the whole assembly of God's people? Yan. So, sa Acts 4:24, yun, nanalangin sila at yun, napuspos sila ng banal na espiritu. Yun, yung mga disciples, nag-gather sila. Yun, yung day of the Pentecost. Yan, sabi doon, yan, bumaba yung mga dilang apoy. Yan, napuspos sila sa banal na espiritu. Kaya hindi natin pwedeng laitin yung mga ganun po kasi they are filled with the Holy Spirit. At kapag filled po tayo ng Holy Spirit, we will be powerful enough to preach God's words, powerful enough to handle our life, our Christian life, ayan, at yung mga pananampalataya po natin. Okay, so sabi po dito, today, God is calling His people to prayer. The church mission is to change individual lives, families, communities, cities, and nations through prayer. So, ito po yung ating commitment. Through this study, I realize the wonderful opportunities of prayer, not only in my relationship with God, but also the supernatural results that follow. I commit myself to make prayer always a priority in my life. Ayan po. So, i-prioritize po sana natin ang ating pag-pray. Ayan, so maraming salamat na naman po sa pakikinig at ayan, andyan po yung mga viewers natin ngayon. Pastor Florabel Amulong, Shalom Pastora, He is God that never changes. Si Sir Johnny Torres Serono Bats, yan, is watching in US. O, saan na yung iba? Comment na po kayo. Mag-comment po kayo dyan at sabi nyo, prayer, yan. Or pray, yan. Comment na po kayo at makikita po natin dyan. Yan, isa-shout out na po natin.
yung mga nag-share, nag-like ng Bible study po number 13. Ayan po, ito po yung mga nag-share. JP Sotero Kubangbang, Resti Banyaga Tapaya, Charitz Kelsey Villalon, Pastor Loyna Bringas Valencia, Jayan Kubangbang Britos, Chanel Sumahit Balasan, Irene Asuncion Tapaya, Eloisa Valenzuela, Arian Joy Pula Kubangbang, Justin Tapaya Tabakin, Eunice Jamil Divina, Amy Janelle Portugues Duque. Ayan po, yung mga nandyan kanina na nakikita ko sila, Sister Dita Duque, sino pa yung iba dyan. Ayan, so, pero shout out din sa next. O, yan, si Joanny Agtagem Soto. Si Joanny. Okay, so ito po yung mga comments po, yung mga nag-comments sa Bible study number 13. Meron pong 650 views. Ayan, so ito yung mga nag-comments, si Brother Alan Valencia, si Sister Dita Doque, Ma'am Helen Ciruno, Sister Marisa Valencia, Pastor Dita Palacio Piedad, Jesmart Castillo Doque, Sister Vitalyn Johnson, Ma'am Constancia Sonido, si Ma'am Ofelia Simeon Rosquita, si Ma'am Cynthia Criste, si Mami Nangko Pasqua, si Ma'am Juliet Criste Aquino, si Jerome Solatre. Ayan po. So ito na po yung mga nag-like po. Ayan pa, si Pastor Florabel Amulong, Daniel Baclid Sortido, Hasmin Kubangbang, Justino Bersamina, Pastor Dita Palacio Piedad. Yan po yung mga nag-comments po sa Bible study number 13. At ito na po yung mga nag-like. Yan. Sister Grace Alnas, Pastor Mark Joel Caiso, Sister Remary Ventura, Ma'am Mildred Nabal, Sister Rachel Samonte Aquino Ramos, Pastor Charmaine Tuzon, Sister Eleanor Sumera, si Ma'am Juliet Asuncion, Sister Juliet Asuncion Tapaya, si Sister Renalyn de la Cruz, Jayan Kubangbang Britos, Chanel Sumait Balasan, Maria Dorothy Pasqua Katibog, Pastor Arnold Sabogo, Ma'am Odette Sumait Balasan, Sister Resti Banyaga Tapaya, Margie Kaiso Naungayan, Jennifer Glinogo Salvador, Pastor Jumar Fernandez, Joshua Ray Subia, Sir Edison Sabaliano, Pastor Pablo Kaiso Jr., Pastor Jesse Sabado, Reverend Jesse Sabado, Sister Predalyn de la Cruz, Sister Lorna Subia, Arthur Kaiso, Kimberly Kate Solmerin, Pastor Dita Palacio Piedad, Pastor Presi Alibin, Baby Marivic, Pastor Renalyn Kaiso, Sister Maribel Maribel Orani Manantan, si Amy Janelle Doque, si Sister Sheila Janelle Afowan, Ma'am Sheila, RB Joyce Bisana, si Ma'am Gemma Sunyega Pastor, condolence sa pagkamatay ng father mo, Bats. Sister Yolanda Martinez de la Cruz, Josephine Segi Kubangbang Kasin, Juliet Asuncion Tapaya, Pastor Elorde Watson, si Sister Marites Agtagem, Jane Kubangbang Sol, Rica May Ventura, Fredelyn de la Cruz, Nikki Palacio, Marie Ventura, yan. Renalyn de la Cruz, Estela Agtagem Ventura, Ma'am Arlene Sabeliano, Ma'am Noemi Roth Kalamayan, Justin Saribay, Eloisa Valenzuela, si Sister Norma Manantan, Sister Ami Kaiso, si Ma'am Gracia Annawi, Sister Gracia Annawi Bugaing,
Sis Marisa Valencia, Jomelyn Angel Orozco, Amy Janelle, Pastor Presi Alibin, Lowy Ann Alcanciado, Sister Grace Alnas, Sir Ricky Lasiste, Ma'am Mildred Naval, Sister Nora Linsonyo Orsowa, Ma'am Marie Lagasca Rebolledo, Pastor Flora Belamulong, Jacqueline Bringas Bacali, Pastor Jomar Fernandez, Jennifer Glinogo Salvador, Ma'am Cynthia Criste, at Jolie Tiro, Irene Poli Parto, Marco Agtagem, RB Joyce Bisana, si Ma'am Sonia Morales, Kimberly Kate Solmerin, Ma'am Lorna Salom, Ma'am Sheila Janela Fuwan, Esther Roth, Ma'am Esther Roth, Palongga Visperas. Ayan. Si Ma'am Juliet, Sister Juliet Asuncion Tapaya. Ma'am Predesminda Pilotin Lucas, Ma'am Melvi Siababa Sahunya. Si Ma'am Josephine Morelia Sabelia, Ma'am Minda Agustin, Jerome Solatre, si Ma'am Sinamar Alviar Villa, si Sister Eleanor Somera, si Tessie Martinez Salamangka, Sir Marlon Talosa, si Sister Christy Morelia Sabelia, yan. Si Sister Lorna Habon Castillo, Jenny Paita Gawat, Ma'am Primitiva Serrano, yan. Si Ma'am Christy Bringas, si Sister Charita Seguban, Ma'am Ofelia Simeon Rosquita, Joshua Ray Kaide, at ay Auntie Mirna Agtagem, Ma'am Gina Serrano, Ma'am Nati Sumera, ay si Bats Nati Sumera, si Ma'am Suraida Cabanting, ano na kanina ito? De la Peña ba? Si Reverend Jessie Sabado, Ma'am Rosemary Taktay Sabelia, Fredeline de la Cruz, si Ma'am Helen Batawi, Lorna Subia, Ma'am Joyce Castillo Raqueño, Maynard Bacali Manantan, si Mamolita Calventos Alapit, yan. Si Sir Nestor Jr. Kubangbang, Ma'am Helen Castillo, Ma'am Sherlyn Salom Nabal, si PTA President Nerio Lopez, El Valencia, Jackie Baclig, Ma'am Elisa Sumalbag, Ma'am Rebecca Saribay Pinera, si Naida Villalon Baclig, Mary Ann Sonyo, Sonyo, yan. Ma'am Flor Desencia Sunyo Serna, Ma'am Wilma Ubaldo Corpos, Francis Siembre Tabula, si Ma'am Lydia Liklikan, Angel Jacob Irorita, Pastor Cesar Hakusalim, Pastor Nimpa Ramos, Ma'am Jeanette Vargas, Brother Alan Valencia, Ma'am Fatima Jimeno, si Ma'am Juliet Criste Aquino, Pastor Dita Palacio Piedad, Sir Nemesio Solier, Sir Ronel Ubaldo, Sir Tony Sopapo Sanyatan, Irma Barroga, Gia Alexia Pariñas, Sister Marina Agjos, Sister Bernadette Asuncion, si Ma'am Lorna Tabangcora, Trevor Sistosa, Ronel Doque, si Abalayan Arnel, Balai Arnel Ilar, Ma'am Martina Silario, Sister Vitalin Yonson, Carl C. Duniela Raquel Incilio, yan. Ma'am Helen Sirono, Jasmark Doque, Kimberly Kate Solmerin, Brother Alan Valencia. Ayan, meron pa ba? Ay, meron pa. RB Joyce Bisana, si Ma'am Gemma Sunyega Pastor, si Ma'am Sheila Bianca Pierrera, Brother Edgar de la Cruz, Sister Marisa Valencia, Sister Ami Kaiso, Brother June Kubangbang, Pastor Reverend Francis Sabines, Cheryl Bensal Ortega, Brother Albert Esteban King, Pastor Sherman Tuson, Reverend Renato Tabaco,
Yan. Brother Rolando Barakel, Sir Joseph Baptista, Sianaya K. Pain, Irene Poliparto, si Mami Anita si Brother Gilberto Banyaga, Ma'am Cristina Sabaliano, John Mark Doke, Ma'am Daisy Doke, si Sir Francisco Nabal, Sir Wilson Villarmosa, Dada Kalisin, yan. Sister Rachel Rodriguez, ay Ma'am Rachel, yan, si Ma'am Rachel Rodriguez Hidalgo, Paul Alvarez, Jovelyn Baay, Sir Nestor Jr. Kubangbang, Ma'am Sherlyn Salom Nabal, Mylene Manantan, Chen Salvador, Sir Aris Grande Irurita, Janet Pinera, Sir Maximo Sonyo, Francis Tabula, Marites Dorian, Chesnikit, Corona Maricris, Pastor Joel Eroritagtang, yan. Sister Marilyn Larida Siruno, Bombo Cyrilan Baklig Gabriel, Sister Berna Lagondino, Sister Eleanor Somera, Daniel Baklig Sortido, Sir Emil Jan Aslor, and Aileen Jimenez Orbayo Leco. Ayan po mga kapatid, maraming salamat. Ay, meron pa dito last na lang. Ofel Valentin, Sister Ofel Valentin, Mirna, si Ma'am Mirna Ribucan, yan. Si Sister Marilyn Castillo, kumadre. Pastor Arnold Sabugo, Laika Jean Agabil Yanesa, and Mark Paul Villados Remolacio. Ayan, ang saya-saya. Okay, so maraming salamat po sa mga viewers. Andyan, si watching here, sabi ni Bats Josebel Pichay Pitanyo. Yan, Bats ko sa Kabugo Institute. So, yan, Maribel Urani Manantan is watching. Sino pa po yung mga nandyan? Okay, yan, tapos na po. Okay, so maraming salamat po. Let's pray. Father in heaven, thank you Lord for this Bible study. Salamat sa lahat ng mga nanonood, manonood at nanood. Pagpalain mo sila Panginoon at nawa po, bigyan mo rin sila ng ministry na kahit yung pagsishare lang po sa mga Bible studies po Panginoon, para po maligtas ang mga maraming kaluluwa na hindi pa po nakapakinig sa iyong mga salita. So, right now, binibigay namin ang kapurihan sa pangalan ni Jesus Christ. Amen. Ayan. Bye-bye!